Praise God. Yung pong ating pong box. Praise God. Bago po tayo po sa mensahe, tayo po muna po ay magbibigay. Praise the Lord. Hallelujah. Yung ating pong offering. Atin pong itaas po ang ating pong mga sobre. Medyo po tayo po ay inuna po muna ito dahil tayo po ay may gawain po mamaya. Meron pong meeting ang mga key leaders at magkakaroon po rin tayo ng dedication. Kaya inuna po ito. Sige po, itaas niyo po ang inyong pong mga sobre. Glory to God. Hallelujah. O, purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito'y amin pong itinataas ang amin pong mga kaloob. Sa pagkatotoo nga po, Panginoon, ang pag-ibigay ito po isa pong pribilehiyo. Sapagkat nagiging bahagi ka sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, lahat po Panginoon na nagbigay na may kaligayahan, dakilang Ama. Panginoon, tulad na sinabi mo sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 9, Panginoon, na kung kami po'y magbibigay na may maligayang puso, dakilang Ama. Panginoon, mararanasan po namin, dakilang Ama, ang siksik, liglig na nag-uumapaw, Panginoon, na pagpapala. Kaya Panginoon, sa oras na ito, O God, hindi mo titinyan ang laman ng aming sobre, kundi ang titinyan mo yung laman ng aming puso, kung paano po kami nagnanasa na makapagbigay para po sa gawain mo. Kaya Lord, maraming pong salamat sa conviction na ipinagkakalubo po sa bawat isa. Sa pagkatotoo, Panginoon, Lord, Ikaw po ang Diyos na nagpapala. Ikaw po nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon. Lord God, ng mga talento para po kami, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. At ito po, O Diyos, ang amin pong maging source of income. Kahit ang lahat ito ay amin pong ibinabalik sa iyo. Sapagat alam po namin, Panginoon, lahat ay buhat sa iyo. Aming kalakasan, karunungan, Panginoon. Lord God, ang lahat ay buhat sa iyo. Kaya Lord, ito po ang aming pong mga handog. Maligaya po kami nagbibigay, dakilang Diyos. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Ito po, O Diyos, ay basbasan mo, dakilang Ama. At mangyari ang ayon po sa iyo pong pangako, dakilang Ama. Kaya, O Diyos, lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik po namin sa iyo, Ama. Sapagkat alam po namin na ito po'y magiging kagamit-gamit para po sa iyo pong ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord God. Sige po, magbigay po tayo ng maligaya sa ating pong puso.
na sa iyo po lamang namin mahatakbuhan ang kapahingahan, dakilang Ama. Ano man pagsubok ang dumating po sa aming buhay, dakilang Ama, kami po'y mananahimik, kami po'y mananatili sapagkat alam po namin, Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat at ang aming pong dalangin, samahan niyo po kami mula simula ng gawain ito, dakilang Ama. At kami po, O Diyos, ay mamamanatag sa iyo, dakilang Ama, sapagkat alam po namin, mula pala sa simula, Ikaw na ang aming pong kasama. Kaya Lord, ihanda mo po ang aming espiritu, ang aming kaluluwa at katawan, upang ang bawat mensahe mo, ito po'y aming pong maunawaan. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang aming pong itataas sa aming pong kalagitnaan. Patuloy mo po kami, Panginoon, Lord God, na kung saan ay hubugin ng iyong pong salita. At dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, ang iyong pong abang lingkod, ibaba niyo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Ikubli mo po ako sa likuran, upang ikaw, Panginoon, ang makita, dakilang Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain, Panginoon, sa oras na ito po, O God, ay makakamit ng bawat isa. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na naririto. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So tayo po ngayon ay ikalawang linggo. Glory to God. Hallelujah. At salamat po sa mga newcomer,
Salamat po sa mga nagdadala po ng kaluluwa. Glory to God. Salamat po sa Balaktas family. Amen. Talagang totoo po na si Sister Marina ay naando ng kanya pong pagnanasa na ang kanyang buong sambahayan ay makakilala at magkaroon ng tunay na relasyon sa ating pong Panginoon. Amen po. Salamat po sa buhay po ni Sister Christina Nagrampa. Kaya pala napakagandang babae ng aming kapatid. Amen. Hallelujah. Yan po yung aming pong kapitbahay. Praise God. Hallelujah. Si Brother Rolando Badagtas. Glory to God. Si Brother John Ray Kahipe. Nasaan po si Brother Ray? Yan. Katabi nga po pala. Amen. Yan nga po lang nasa unahan yan pong ating pong mga newcomer. Sige po, at salamat po sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Malakas na palakpak. Amen. Palakpak ng mga pinagpala. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Talagang napakabuti po ang ating pong Panginoon. Salamat sapagkat muli tayo po ay napakarami po ngayon. Amen. Hallelujah. At ako po'y naniniwala dahil ang Diyos ay buhay na atin pong nararamdaman sa ating buhay, kaya tayo po ay naririto. At yung pong kauhawan po natin sa salita po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay makararanas ng pagkapala buhat sa ating pong Diyos na buhay. Amen po. Maraming pong salamat sa ating pong lahat ng manggagawa, sa ating pong mga mang-aawit. At tunay nga po na nakakagiliw at nakakasarap na tayo po'y makaawit na meron pong kagalakan ng ating pong puso, ating pong naibibigay sa ating pong Panginoon. Amen. Salamat po at tunay nga po na ang lahat ng yan ay di po natin kayang bayaran. Glory to God. Sapagkat napakasarap magpuri sa ating pong Panginoon. Amen. Habang ikaw po'y nagpupuri, nararamdam mo yung presensya ng ating pong Panginoon na kung saan ay nagko-comfort sa ating pong mga puso. Amen. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay magkakaroon po lamang ng kaunting review. Sa ating po mga pinag-aralan, glory to God. Noong pong last Sunday, ang ating po naging topic ay be not anxious. Pray. Glory to God. Huwag po tayong mabalisa at tayo po ay manalangin. Glory to God. At doon po sa ating pong naging topic po last Sunday, waiting call. Ano ba? Call. Ayan, while waiting. Glory to God. Habang tayo po ay naghihintay. Glory to God. Kaya kung atin pong makikita po yung pong sunod-sunod na mensahe at yung pong mensahe din ngayon, ito po ay magkakaduktong. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat ang nais ng Diyos tayo po ay may align doon po sa perfect will ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat totoo nga po na ano ba ang magaganap sa ating buhay kung tayo po'y mag-alala sa lahat po ng ating pong pangangailangan. Dahil yung pong ating pong napag-aralan last week, ano po doon sinabi doon ng ating pong Panginoon? Huwag tayo mabalisa. Sa halip ang lahat ay dalahin natin sa pamamagitan ng pananalangin na may daing at pasasalamat at ang Diyos ang magbibigay ng di malirip na kapayapaan sa ating pong mga puso. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang kabalisan hindi po yung makapagdaragdag sa ating buhay. Amen. Ni isang siko lang, hindi madadagdagan ng ating pong buhay. Kapag tayo po'y puro kabalisahan, umiikli ang ating pong buhay. Pero kung tayo po sa ating pong mga pagkapalang hinihintay, meron po tayong dapat ginagawa. Amen. Yung naging topic po natin noong last week, sabi nga ay, while waiting. Habang tayo pinaghihintay, kinakailangan meron po tayong ginagawa. Glory to God. Ano ang hinihintay mo sa ating pong Panginoon? May hinihintay kayong bahay at lupa? May hinihintay kang malaking pagkapala? Kinakailangan ni gagawin ka sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, kapag nakita ng ating pong Panginoon ang ating puso na tayo habang naghihintay, wala tayong ginagawa kundi tayo magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon, ang blessing ay dadaloy sa bawat isa po sa atin. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat yun ang ginawa ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Nung ang ating pong Panginoon ay mag-ascend at siya po'y nangako na huwag kayong aalis dyan at intayin nyo yung paggaba ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano ginagawa? Doon sa aklat po ng Acts 2, verse 46 hanggang 47. Ano ginagawa ng mga alagad? Habang sila po'y naghihintay,
sa pagdating ng pangako ng ating pong Panginoon, sila po'y nagpupuri, sila po ay nagpe-fellowship, nagsisharean sila ng mga ginawa ng ating pong Panginoon. At sila po'y nagkaroon ng kung saan ay pagnanasa na araw-araw kada po sila ay magtatakpo, sila po ay nagkakaroon ng communion. Amen? Lagi po nilang inaalala yung ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lagi po nilang binubulay-bulay yung ginawa ng ating pong Panginoon na lahat ng sakripisyo niya. Pero sa kabila po ng lahat, siya po ay pinarusahan. Kaya ito po patuloy po nilang inaalala at naaalala nila lahat ng mga salita ng Panginoon na iniwanan sa kanila na pagdating na kung saan ang anak ng tao ay parurusahan, siya ay mamamatay sa krus, pero siya ay ililibing at pagdating ng 3 araw, siya ay muling bubuhayin. Amen? Kaya yan po yung kagandahan po na kung saan na tayo po habang tayo po naghihintay, lumalakad po tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen po? Kaya yan po ang ating pong gagawin. Sino sa inyo dito ang meron hinihintay na malaking pagkapala? Taas po ang kamay. Ayan, praise God. Amen. Praise the Lord. Makakamit nyo na yan. Amen. Ating pong panghawakan. Gawain po natin yung pong kalooban ng ating pong Panginoon. At naniniwala po akong hindi iyan magtatagal. Huwag tayong maiinip. Magpakaligaya tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Huwag nating hayaan ang dyablo ay magtagumpay sa ating pong buhay. At ang ating pong laging gawain, tayo po ay makipagniik sa ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Ngayon po, tayo po ay darako na po sa ating pong mensahe. Paki-plus na nga po yung pong ating pong mensahe ngayon. Amen. Praise God. Ayan. Hanapin ang kapahingahan. Find rest. Amen. Glory to God. So makikita po natin doon na sa ating awitin, kung ito po ay ating pong nanamnam, glory to God, napakasarap pong awitin. Kaya ito po ay aking pong inaawit po ng isa pong madaling araw. At dito po pumasok po yung pong aking pong mensahe. Kaya kung ating pong babalangkasin po, yung pong awit na, yung po ang pamagitan ni still. Amen. Glory to God na manatili po tayo. Wag po lagi po tayo nababalisa. Wag lagi po tayo nag-aalala. Kinakailangan lagi nating hanapin yung kapahingahan. Kaya sabi nga, hanapin ang kapahingahan. Glory to God. So, kayo natin hahanapin ang kapahingahan. Atin pong basahin ang aklat po ng Matthew 11:28-30. Amen. Praise God. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Praise God. Ang aking pamatok ay inyong pasanin. At kayo matuto sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. At matatakpuan ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madaling dalhin at magaang ang aking pasanin. Praise God. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita niyo. At dalangin ko po sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kayo po ang magbigay ng mga kapahayagan sa puso ng bawat isa. At dalangin ko po, Panginoon, ang salitang ito po'y amin pong matanggap upang sa panahon na kami po'y dumaranas ng pagsubok, maaalala po namin ang iyong mga salita. Panginoon, sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord God. So kung ating pong titinyang, ito pong Book of Matthew, ito po ay isinulat ng isa sa alagad ng ating pong Panginoon. At ito po sa 4 Gospel, ito po ang pinakamahaba. Glory to God. Matthew, ito po ay 28 chapters. Glory to God. Ang Mark po, ito po ay 16 po. At ang Lucas po, 24. At yung pong John, 21. So ito po pinakamahaba na kung saan mayroon pong 28 chapters. So kung atin po makikita, dahil ito po si Mateo, siya po isa sa alagad ng ating pong Panginoon, isa sa 12 alagad.
At maaari na ito po si Mateo, kaya siya po yung napakaraming naisulat. Maaari siya po yung pong observer. Kada may mga ministeryo, kada may gawain ng ating pong Panginoon, lagi siyang nagmamasid. Maaari hindi siya laging natutulog. Glory to God. Amen. Hindi kapares ng mga alagad. Maaari kaya ang makikita natin dito na maaari ito po lagi pong attentive. Dahil bakit po siya ang pinakamaraming naisulat? At nakakatuwa dito, siya po rin dito ang nagsulat noon sa Beatitude. Amen. Dito po rin makikita po natin dito. Magbuhat po sa pagsilang ng ating pong Panginoon, sa kanya pong linear o sa kanyang gynecology, magbuhat po sa kanyang kanununuan hanggang sa kanya pong pagbabalik, sa kanya pong pagsilang, naririto po sa Book of Matthew. Hanggang sa kanya po na kung saan ay sa kanyang pag-aayuno, beatitude, at doon po sa Matthew 6, makikita natin dito, napakagaganda ang mensahe. Na dito po ipinakikita, huwag kang mabalisa talat ng iyong mga pangangailangan. Ang sabi nga ng ating Panginoon, masdan niyo ang mga ibon. Amen, sa papawid. Hindi sila naghahanap buhay. Hindi sila nag-iipon, hindi sila nag-aanip, pero hindi sila pinababayaan ng ating Ama sa langit. Masdan natin yung mga damo, kung tungkol daw sa ating daramtin, masdan natin ang mga damo sa parang. Ni si Haring Solomon, hindi nakapagsuot ng ganyang kariringal na kulay. So ibig sabihin, pinakikita po rito, na ang ating pong Panginoon, ang lahat na itika niya po na kung saan ay iniaaral sa lahat ng mga alagad na sumusunod sa Kanya. Amen. Kaya makikita po natin pagdating po sa Matthew 7, dito po rin isinulat na yung paghingi po natin, humingi kayo at kayo bibigyan. Hanapin niyo ako at ako inyong masusumpungan. Kumato kayo at kayo pagbubuksan. So ibig sabihin, ipinakikita po ito, dito po sa mga senaryong ito, makikita po yung mga aral ng ating pong Panginoon. Kaya pagdating po dito sa chapter 11, napakatindi ng mga kasaysayan, napakatindi ng kapahayagan dito. Dahil dito, ito pong senaryong ito, magbuhat po dito sa chapter 11, kung atin po makikita, magbuhat pa lang po sa 1 to 6, na andito na yung kung saan habang nagmi-ministeryo ang ating pong Panginoon, dumating ang mga alagad ni John the Baptist at tinatanong pa. Ano ang tinatanong? Meron pa ba kaming hihintayin na mga propeta? Glory to God. Meron pa ba kaming hihintayin na kung saan magliligtas? May hihintay ba kami ng Messiah? So kung saan makikita po natin, ano po ang nangyari po kay John the Baptist? Na samantalang siya yung kung saan na nagsabi sa aklat po ng Mateo pa lamang sa Mateo 2, sabi niya, abay ating hawiin ang landas na dadaanan na kung saan na higit pa sa akin. Amen. Kaya dito makikita po natin ano ang nangyayari dito po kay John the Baptist. Kaya ang ating Panginoon ay anaando yung pagkapaalala sa kanyang mga alagad. Kaya ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Ang sabi sa kanyang mga alagad, sabihin mo na kung paano pinagaling ang may mga karamdaman, paano nakakita ang bulag, paano nakalakad ang lumpo, paano nabuhay ang patay, paano na kung saan nakalaya yung mga naaalipin ng demonyo, paano na kung saan napakain ang 5,000 katao. So ibig sabihin, pinakikita rito, maaari dumating kay John the Baptist yung kung saan ay kalungkutan. Kasi nakulong po si John the Baptist. At ang pagkakakulong po ni John the Baptist, dahil siya po ay kung saan ay hayagan na nagdadala ng magandang balita. Kaya po siya po nakulong dahil yung po si Herodias at si Herodes. Si Herodes po ang pinuno sa lugar na yon. At si Herodias, ito po ay asawa ng kanya pong kapatid. Na ito po si John the Baptist ay nangangaral. Sinasabihan tong si Herodes na namumuno sa lugar nila na sinasabing hindi kalugod-lugod sa Panginoon na ang asawa ng iyong kapatid ay iyong kunin. So, ano nangyari po sa kasaysayan? Ito pong si Herodes ipinadakip si John the Baptist. Pero sa panahong yon na kung saan maaari dahil siya po'y nakakulong sa kanyang kalungkutan, marami nagkasalimbayan sa kanyang kaisipan.
Kaya dito po sa bandang huli, ano po ang sabi po rito ng ating pong Panginoon? Kung babasahin po natin yung 20 to 25, dito'y naghahanap ang ating pong Panginoon na magbabalik sa Kanya ng papurit pasasalamat. Yung lahat na nakaranas ng kagalingan, lahat na nakaranas ng himala, hindi sila nagsisi. Ibig sabihin yung mga ginawa ng ating pong Panginoon na baliwala sa mga tao na tagasunod niya. Na kung saan sila may mga karamdaman, noon sila nakararanas ng iba't ibang uri ng pagkakaalipin, sumusunod sila sa ating pong Panginoon. Pero maaari sa mga pagkakataon yon, nakita ng ating Panginoon dahil siya ay malapit na kung saan ay hulihin. Kaya ano ang nasabi niya dito? Yung sinabi sa Matthew 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan. Glory to God ng mga pasaanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kasi kapag lahat ng mga problema ay ating pong papasanin, kapatid, mapapagod ka. Sino po inaanyayahan ng ating pong Panginoon dito? Yung may mga problema. Yung mga dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. Glory to God. Kaya ang ating pong Panginoon ay nag-aanyaya. At ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po natin na kung saan ay aalalahanin yung kanyang ginawang sakripisyo. Bakit po ito naisulat? Sapagkat ang nais po ng banal na Espiritu na tayo pong lahat ay magkaroon ng kapahingahan. Kaya kung atin titingnan po dito, na dito po ipinauunawa po dito sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon. Ano po yung nais ng ating pong Panginoon? Glory to God. Sapagkat ang sabi niya, ang Diyos ay may paanyaya sa bawat isa sa atin. Kung sino man ang dumarating ng iba't ibang pagsubok sa buhay, ito ay may kahulugan. Amen? So, ibig sabihin, tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, iba't ibang pagsubok ang ating pong nararanasan. Ito may kasakitan, problema sa pananalapi, napapagal at nabibigatan. Ano nais ng ating pong Panginoon? Tayo po'y lumapit sa Kanya. Amen? Meron kakaguluhan sa buhay. Ikaw man ay nasa mga kasalanan na kanilang kalikasan bilang tao sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus, ng pagiging lingkod niya at pagsunod sa Kanyang pangunguna, ikaw ay Kanyang palalayain. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, anuman ang kalalagayan mo sa buhay, ikaw may naaalipin ng iba't ibang uri ng problema, nakararanas ka ng kasakitan, nakararanas ka ng kaguluhan sa loob ng iyong pamilya, hindi ka makalaya sa kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ang Panginoon ay naghihintay. At kung lagi nating aalalahanin, yung ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating problema, ito'y Kanyang napagtagumpayan niya. Lahat ng ating pong mga suliranin, lahat ng ating pong karamdaman, kung tayo po'y mananampalataya sa ating pong Panginoon at ating titingnan ang ginawa ng ating pong Panginoon, sa paglapit mo sa ating Diyos, hindi ka bibiguin. Amen. Hindi tayo bibiguin ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung ating pong titingnan, mismo si Jesus ang nagsasabi, siya ang nag-aanyaya. Amen. Sapagkat alam ng ating pong Panginoon kung ano ang ating pong kakayanan. Glory to God. Hallelujah. Ating pong tingnan, glory to God, yung pong mga iba pa mga verses, yung mga supporting verses na ipinakikita po rito. Ano po ang sabi po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Hebreo 4:16? Glory to God. Kaya't lumapit tayo na may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatakpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. So ibig sabihin, tayo po mismo pinalalapit po ng ating pong Panginoon. At ano po, sa paglapit po natin, kinakailangan meron po tayong lakas ng loob na tayo lalapit sa trono ng biyaya. Kapag sinabing trono ng biyaya, na sa paglapat natin sa ating pong Panginoon, punong-puno ito ng habag. Amen. Kung ano man yung buhay mo, kapag ikay lumapit sa Panginoon, hindi ka itataboy ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag siya'y nag-aanyaya, lumapit ka na. Huwag ka nang mag-atubili.
mag-atubili sapagat ang Panginoon ay may handang pagpapala sa lahat ng lalapit sa Kanya. Amen! Di ba ganyan kabuti ang ating pong Panginoon? Glory to God. Kaya ano ang sabi niya? Upang tumanggap tayo ng awa at makatakbo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. So bagamat ito pong Hebreyo, wala pong sinabi na kung sino po ang author nito. Pero ang ating pong titingnan dito, ang nais ng ating pong Panginoon, huwag tayo mag-aatubili na paglapit sa ating pong Panginoon. Huwag po tayo na kung saan magdadalawang isip. Kanino ka lalapit sa panahon na may problema? Sino lalapitan mo? Baka yung lalapitan mo na kung sa hihingi mo ng tulong, ma-reject ka pa, madagdagan pa yung kirot ng yung dibdib. Amen? Baka sa panahon na magulo ang problema niyong mag-asawa, kapag ikay lumapit sa iyong kaibigan, baka lalo ka pang itulak sa kasalanan. Baka kapag ikaw ay may problema, sa kung saan, sa problema nyo, sa inyong sambayan, sa inyong mga anak, baka mimiya, hindi pa rin ito ang magiging magandang solusyon. Kaya ano ang nais ng ating pong Panginoon? Number 1, sa Diyos tayo lalapit. Amen. Sa Kanya tayo lalapit, sapagkat kapag ang Diyos ang ating nilapitan, hindi Kanya pababayaan. Kapag tayo lumapit sa ating pong Panginoon, ang Diyos ang magbibigay ng daan. Gagamit siya ng tao para matugon ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Una muna sa Diyos. Laging una ang ating pong Panginoon. Kasi once na tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, makikita po natin, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Glory to God. Sapagkat ayon ng ating pong Panginoon, na tayo po'y magtitiwalay sa tao. Amen. Ang nais ng ating pong Panginoon, sa Kanya muna. Sapagkat maliwanag ang sinabi sa aklat po ng Jeremiah 17:5 and 6. Sumpain ang mga tao na nagtitiwala sa lakas ng kanyang kapwa-tao at ang kanilang puso ay lumalayo sa Diyos. Amen. Sila po'y matutulad sa isang halaman na nabubuhay sa tubig alat o nabubuhay sa desierto. Pero mapapalad ang mga tao na nagtitiwala ay kay Yahweh lamang. Sila ay matutulad sa isang halaman na nabubuhay sa tabi ng batisan. Dumating man ang tagtuyot, mananatiling berde ang kalandahon. Dumating man ang taglikat ng bunga, mananatiling sagana ang bunga. Kaya kung tayo po ay may pinagdadaanan, sa Diyos ang lapit. Amen. Sa Diyos ang lapit. Huwag tayo mag-aatubili. Glory to God. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 11:27? Praise God. Hallelujah. So ang sabi dito, lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. Walang nakakilala sa anak, maliban sa Ama. At walang nakakakilala sa Ama, maliban sa anak. At sa sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Sino po nagsasalita rito? Walang iba kundi si Jesus. Sino po ang kanya pong pinagpapahayagan? Ang kanya pong mga alagad. Kaya ipinakikita po rito, dahil nasa kanya na yung kapangyarihan, nasa kanya na po yung authority, nasa kanya na po yung kapamahalaan, kanino ka palalapit? Amen. Kaya ang sabi niya, walang nakakakilala sa anak, maliban sa Ama. So ibig sabihin, kilalang kilala ng Ama kung sino yung kanyang anak. Amen. At ano pa ang sabi niya? At walang nakakakilala sa Ama, maliban sa anak. At ang sino mang piliin ng anak, na pagpapahayagan niya. Kaya kayo po ang pinili ng ating pong Panginoon ngayon. Amen. Kayo po ang pinili na pagpahayagan ng magandang balita ng kapayapaan. Amen. Dahil ang sabi ito, kung sino ang pipiliin ng anak na pagpahayagan niya. Kaya ibig sabihin, ipinakikita po rito kung ano ang mensahe ng Ama na ipinakaloob sa kanya pong anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Kung ikay sasampalataya sa ating Panginoon, lahat ng kapangyarihan na ipinakaloob ng Ama sa kanyang anak, ito ay mararanasan ng lahat ng kanyang pinili.
At tayo lahat ay pinili ng ating pong Panginoon. Kaya dapat na tayo po ay sa Kanya lalapit at sa Kanya po tayo aasa para sa ating pong lahat ng mga pangangailangan. Glory to God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito. Ano po ang sabi po doon po sa Matthew 11 verse 29. Glory to God. Ang aking pamatok ay ang inyong pasanin. At kayo matuto sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. At matatakbuhan ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Glory to God. So maraming beses na narinig yung pamatok. Glory to God. Maraming beses na kung saan ay atin pong nababasa to. Bakit kaya sinabi ng ating pong Panginoon, ang aking pamatok, ang inyong pasanin? So ibig sabihin kapag sinabing pamatok, kumbaga po sa isa pong hayop o sa isa pong kalabaw o isang kabayo o isang baka. 'Di ba ang mga nag-aararo po sa bukid, meron pong pamatok na nakalagay dito po sa batok? Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po yung pabigat. Glory to God. Na itong pabigat na ito po ang gagamitin ng isa pong magsasaka para kung saan ito po ang magdadala kung saan niya gusto. Amen? So ano yung ating pong naaalala kapag meron pong pamatok? Ibig sabihin yung pabigat na yun ang magbibigay ng direksyon sa isang hayop. Kapag sinabi kapag hinila ng driver o ng magsasaka, yung kanan, sa kanan ito pupunta. Kapag hinila ang kaliwa, sa kaliwa ito pupunta. So ibig sabihin sa atin pong lahat, tayo pong lahat ay may pamatok. Amen. Ang pamatok na ito, walang iba kundi lahat ng ating problema ang ating pinagdadaanan. Amen. So ibig sabihin, ang lahat ng problema ang ating pinagdadaanan, ito yun ang gamit ng Panginoon para tayo dalahin sa tamang landas na gusto niya na pagdalahan sa atin. Amen. Kaya minsan, maraming nalulungkot kapag sila'y dumaranas ng mga problema. Marami na kung sa'y lumalayo sa Diyos kapag eto na ang problema. Bakit sasabihin ni James na magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin? So, ibig sabihin, ipinakikita rito, kapag tayo ngayon ay nakararanas ng mga problema, ibig sabihin, ikaw ay nakalaan sa malaking pagpapala. At ang lahat ng iyong pinagdadaanan, dadalahin ka ng ating Panginoon para manampalataya sa Kanya ng lubusan. Dadalahin ka ng ating Panginoon para malakaran mo ay yung gusto ng ating pong Panginoon. So, ipinakikita po rito, kapag yung pamatok na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon, ito po'y ating pong malaya na tinanggap. Kapag tayo po'y itinutuwid ng ating pong Panginoon, at ito po'y atin po na kung saan itinitreat na ito po ay kung saan ito po'y pagtuturo, pagtutuwid, may magandang bagay na ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Mararanasan mo ang kapahayagan ng ating Diyos. Amen. Ingatan natin na magreklamo. Kasi iwas na tayo po'y nagreklamo, ibig sabihin ayaw mong tanggapin ang pagkapala buhat sa ating Panginoon. Ayaw mong tanggapin ang pagtuturo. Pero kapag tayo po'y nagpapaturo sa ating pong Panginoon, tandaan mo kapatid, makararanas ka ng kapahingahan. Amen. Dahil ito po ang salita niya. Ano ang sabi niya? At matututo kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatakbo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen. So ibig sabihin, kung atin pong inaangkin, at atin pong pinagtitiwalaan na ang Diyos na tumawag at pumili sa atin ay may pakaalam sa ating buhay at meron siyang kapangyarihan para tayo ay kung saan ay makalaya sa anumang umaalipin sa atin, makararanas ka ng kapayapaan sa ating pong buhay. Amen. Kapag hindi mo tinanggap ang pagtuturan ng ating pong Panginoon, kapatid, lugi ka. Sapagkat kung ating pong maaalala ang kasaysayan po ng mga Israelita, tayo po'y bumalik po doon po sa aklat po ng Genesis. Na kung saan ang ating pong Panginoon magbuhat po sa ating pong amang si Abraham. Doon po sa Genesis 12, kinausap ng Panginoon si amang Abraham at sinabi, lisanin mo ang iyong bayan. Lisanin mo ang iyong mga kamag-anak. Lisanin mo yan lugar na kung saan ikaw diyan ay pinagpapala. Pero dahil
ito po sa amang Abraham, kilala niya yung tumawag sa kanya. Kilala niya yung kung saan, yung tinig na kanya pong narinig, siya po ay umalis. Sapagkat ang pangako po ng ating pong Panginoon kay amang Abraham, ang sabi niya, pararamihin ko ang iyong lahi. At ang lahi mo'y gagawin kong dakila at pinagpala. Glory to God. So, ibig sabihin, dito po sa narinig ng tinig na amang Abraham, may pangako na. Ang pangako ng ating pong Panginoon, gagawain kong pinagpala, gagawain kong dakila ang iyong lahi. Pararamihin ko na sigandami ng buhangin sa dalampasigan. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Dahil ang ating pong Panginoon ang nangako, pinanghawakan po ito ni amang Abraham. Kasi, nung tawagin po siya ng ating pong Panginoon, 75 years old. At sa kalalagayan po ni amang Abraham, at that time, ito po si Sarah ay 65 years old. Pero nagtataka po, ito po si amang Abraham, paano ako magkakaroon ng malaking lahi? Paano magiging sagindami ng buhangin ang aking lahi? Ay ganong 75 years old na ako, ay hindi pa ako nagkakaanak. At ito po si Sarah, siya po ay menopause na. So ano po ang nangyari po? Dahil ito po si amang Abraham, pinanghawakan niya na ang nangako ay totoo, banal na Diyos, aangkinin niya ang mga pangakong ito. Dahil may pangako na pagpapalain, sumunod siya. Pero napakatagal na panahon bago siya nagkaanak. Noon siya'y magkaanak at the age of 100 years. Nag-atubili ba si amang Abraham? Bakit? Sapagkat siya na nangako ay hindi pwedeng hindi tutuparin. So dumating ang pagkakataon na tupad ang pangako. Nagkaroon, lumabas si Isaac. Nagkaroon ang dalawang anak, si Jacob at si Esau. Nagkaroon na rin ng mga problema. Pero, nang hinawa ba? Nang lupaypay ba? Ito si Rebecca at si Isaac, tuloy ang buhay hanggang dumami ang kanilang lahi. Pero itong mga ito ay nadala sa bansang Ehipto. At so, doon sa bansang Ehipto, napakatagal po nilang nanatili doon. Almost 430 years na kung saan more or less na sila po'y nanatili na isa pong alipin. Pero hindi tumigil ang ating pong Panginoon. Hindi tumigil ang ating Panginoon hanggang sa sila po ay madala doon sa promised land. So ano pinakikita po rito? Gaano man kadami ang ating pong pinagdadaanan. Maaaring tayo po'y matigas ang ulo. Kaya po tumatagal ang ating pong pagkapala. Dahil ito po mga Israelita, nung sila po'y hanguin doon po sa bansang Ehipto, 40 years silang naglakbay sa ilang. Bakit po tumagal ng ganoon ang kalapong paglalakbay? Dahil sa katigasan ng kalapong ulo. Disobedient ang naging dahilan bakit hindi agad sila nakapasok sa promised land. Maging si Moses hindi nakapasok sa promised land. Pero dahil ang ating pong Panginoon nangako, mahal na mahal niya ang kanyang bayan, na miski ito po ay isa pong makasalanan, miski matitigas ang ulo, pero still ang pangako ay hindi niya po tatapusin. At nagkaroon po ng kaganapan mahabang panahon. Magbuhat po sa Malakay hanggang Mateo, 400 years ang pagitan. Nagkaroon ng silent years. Pero inabot pa rin natin ngayon ang pagkapala. Inabot ng ating mga ninuno at sino yung pagkapala na ibinigay sa atin? Walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya gaano man katagal ang mga pangako sa atin ng ating pong Panginoon, huwag kang malulupaypay. Ano man ang mga pagsubok na yung nararanasan, isipin mo, ito'y gamit ng ating Panginoon para tayo ay makalaya. Amen. Marami kang utang. Lapit sa Diyos. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, sa paglapit sa Kanya, meron kang humble heart. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Efeso 2:5, glory to God, na ipinakikita dahil tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay tinawag, meron kang pagkapalang makatanggap sa ating Diyos. Amen. Praise God. Ano po sabi sa aklat po ng Efeso 2:5? Glory to God. Hallelujah. Kahit nung tayo
kahit noon tayo mga patay pa, dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo dahil sa biyaya tayo iniligtas. So ibig sabihin, ipinakikita po rito. Kaya tayo po'y dumaranas minsan ng mga pagtutuwid, dumaranas po tayo na kung sa mga pagsubok, bagamat tayo makasalanan nung araw. Amen. Tayo po'y mga patay. Ang turing po sa atin po ng ating pong Panginoon ay patay. Kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ikaw ay patay. Kapag ikaw ay hindi sumusunod sa ating Panginoon, ikaw ay patay. Bakit po? Dahil tayo po'y masuwayin. Pero ang ating pong Panginoon, dahil tayo po'y nakadistin, glory to God. At ang sabi rito, bagamat tayo po ay pasaway, pero ang sabi, binuhay niyang kasama ni Kristo dahil sa biyaya tayo naligtas. Kaya tayo pong lahat na magkakasama sa lugar na ito, may nakalaan sa iyo na pinagpalang buhay. Miski ikay patay nung araw, ikay namumuhay sa kasalanan, isa ka sa pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat tayo pinakalaan sa pinagpalang buhay. Ano po ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 2? 1 Peter 2, 9 to 10. Yan, praise God. Ano po ang sabi po ni Pedro? Ngunit kay isang lahing pinili, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, hinirang kayo upang inyong, praise God, hallelujah, ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahangahangang liwanag. Napakasarap namnamin. Di ba tayo po pala ay napakahalaga sa paningin ng ating pong Panginoon. Na ang sabi nga po, na tayo po ay tinawag na lahi po tayo ng Diyos. We are a royal priesthood. Ibig sabihin, special tayo. Tayo po'y bayang banal. Tayo po'y bayang pinili. Glory to God. At tayo po yung kung saan na dati tayo po'y namumuhay sa kasalanan, pero iniligay tayo ng ating pong Panginoon sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Ano po yung nais ng ating pong Panginoon? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, yung ating pong buhay na binago ng ating pong Panginoon, na dati tayo makasalanan, alipin ang iba't ibang uri ng kadiliman, pero dahil tayo ay nakaranas ng biyaya at habag ng ating pong Panginoon, buhat sa kadiliman, iniligay tayo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano po ang purpose? Upang tayo po'y magamit na maghahayag ng magandang balita. Upang tayo magpapatotoo kung paano ka binago ng ating pong Panginoon. Tayo ang magsasabi sa ating mga kaibigan, dati ako'y isang makasalanan, pero ako ay kinahabagan ng Panginoon. Dati ako'y dakilang mangungutang, pero ako ay kinahabagan ng Panginoon at nakalaya sa utang. Dati ako isang chismosa, pero ngayon ako'y kinahabagan ng ating Panginoon at ang aking iti-chismis ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya huwag ka manlulupaypay. May purpose sa'yo ang ating Panginoon. Huwag ka malulungkot kay bounce sa utang. Darating ang isang araw, hahanguin ka rin ng ating pong Panginoon. Amen. At kapag ikay nahango na sa utang, sasabihin mo, yes, ang ating Panginoon ang nagpapalaya sa utang. Glory to God. At ang Panginoon, siya po nagbibigay sa atin ng magandang plano. Binibigyan po tayo ng pag-asa. Glory to God. At mararanasan natin na isang araw, yung ipinangako ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa verse 21 ng 1 Peter 2? Glory to God. Hallelujah. Ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag. Sapagkat si Kristo ay nagdusa para sa inyo. At nag-iwan siya ng halimbawa upang inyong sundan. Amen. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoon ay nagdusa. Ang ating pong Panginoon ay naghirap. Ang ating pong Panginoon ang kung saan ay nagbayad sa ating mga utang. Hindi ibinayad sa atin ni salapi. Ang ibinayad sa atin ay buhay. Kanyang buhay ang ibinayad para lang tayo maligtas. Kaya upang ito ang ating pong tularan. Ito po ang ating pong sundan. Yung kanya pong mga ginawang paghihirap. Yung ginawang kanyang pagkasakit. Nandahil sa ating mga kasalanan, dapat tayo nagbabayad. Pero ang ating Panginoon na nagbayad nito.
Amen. Bakit hindi ka maglilingkod sa Diyos? Bakit hindi mo babaguhin ang iyong buhay? Pero kung nauunawaan mo na ikay binayaran na ng ating Panginoon, huwag mo nang landiin ang iyong buhay. Talikod na sa kasalanan. Lapit na sa Diyos. Tanggapin natin ang pagtuturo ng ating pong Panginoon. Kapag tinanggap mo ang pagtutuwid ng ating pong Panginoon, ang mararanasan mo'y kapahingahan. Hanggat hindi ka umaalis sa kasalanan, kaguluhan. Pero kapag ikaw ay umalis sa kasalanan, pagpapalang rumaragasa ang iyong mararanasan. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dakila po ang ating Diyos. Amen. Ano po ang sabi po ng ating pong Panginoon sa 1 John 2:6? Glory to God. Hallelujah. 1 John 2:6. Ang sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Jesus. Amen. Kaya sasabihin mo na ikaw ay sa Diyos, pero ikaw namumuhay pa sa kasalanan, hindi ka sa Diyos. Amen. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, kung sinasabi mo na ang Panginoon may si Jesus, kinakailangan makita sa iyo ang buhay ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Matthew 11 verse 30? Sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen? Magaang ang pasanin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa 1 John 5:3-9. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Napakaganda sinasabi dito ni John. Glory to God. Sapagkat ganito ang pagmamahal ng Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Bakit kaya ito sinabi ni John? Maaaring merong mga nag-resist doon sa pinakasabi ng ating pong Panginoon. Maaaring marami na kung saan hindi sumasang-ayon sa itinuturo ng ating pong Panginoon. Pero ang sabi ni Juan, glory to God, ganito ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo po'y kakausapin ng ating Panginoon, anak, mahal na mahal kita. Glory to God. Imelda, mahal na mahal kita. Kaya kung maaari sundin mo ang aking mga utos, at kapag sinunod mo ang aking mga utos, masasabi kong anak ko nga ikaw. Glory to God. Kapag sinunod mo ang kanyang mga utos, ikaw ay pagpapalain. Kapag ikaw ay lumayo sa kasalanan, ang Diyos ang iyong kakampi. Amen. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Next po. Glory to God. Hanggang 5. Sapagkat ang sino mang anak na ang Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang pagkatagumpay na dumadaik sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. So ano po pinakikita rito? Ang dadaik sa ating pong mga pagsubok, ang dadaik sa labanan ng mundong ito, glory to God, ay yung mga anak ng Diyos. Amen. At sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Kaya kung ikaw ay sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, bakit mag-aatubili kang lumapit sa Kanya? Bakit matatakot ka na ikay magpasakop sa Kanya? Bakit matatakot ka na ikay sumunod sa ating pong Panginoon? Kung ikay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, makakalaya ka. Kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, lalaki ka pang ka ng kapangyarihan sapagkat ibinigay na sa Kanya ang kapangyarihan, ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Conclusion po. Glory to God. Hakbang para matakbuhan ang kapahingahan sa Diyos. Praise God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Joshua? Unang hakbang, mag-aral at magsaliksik ng kanyang salita. Joshua 1:8-9. Praise God, hallelujah. Ang aklat na ito ng kautusan
ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig. Kung hindi inyo pagbubulay-bulayan araw-gabi, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon inyong pagiginhawahin ang inyong lakad, kung magkagayon makakatakbo ka ng mabuting kawakasan. So ano pong ipinauunawa po dito? Kapag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, kaysa kung ano-ano po ang ating pong bubulayin, kaysa kung ano-ano po yung pong ating pong ginagawa, ang gagawin mo, pupunta ka lang ng pupunta sa Facebook, browse ng browse, hanggang sa may makita roon na kung saan isi-share pa. Sasabihin pa yung kanyang nararamdaman. Pero ang inyong utos dito, para kayo magtagumpay sa lahat ng uri ng labanan, magbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon. Huwag mo nang bulay-bulay yung galit mo. Huwag mo nang bulay-bulay yung masamang ugali ng iyong kapitbahay. Huwag mo nang bulay-bulay yung masamang ugali ng iyong biyanan. Huwag mo nang isipin pa kung ano yung mga kabiguan mong naranasan. At ang puntahan mo ay ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang utos ng Panginoon kay Joshua, kapag ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng ating pong Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng mabuting kawakasan. Magtatagumpay ka sa lahat ng uri ng labanan, sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan lahat ng uri ng iyong pong labanan sa buhay. Kaysa ikay nakikinig ng naririnig mong balita sa radyo, yung naririnig mo na kung saan nababasa mo sa Facebook, ang basahin mo na ay salita ng Panginoon. Magbibigay ito sa iyo ng kapayapaan. Amen? Pangalawang hakbang, tumawag sa Diyos. Glory to God. Ano po ang sabi sa aklat po ng Jeremiah 33, 2 and 3? Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumawa niyaon, ng Panginoon na umanyo niyaon upang itatag, glory to God, Panginoon ang siyang kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo pa nalalaman. So, ano pinuunawa po dito ni Jeremiah? Ipinakikita na ang ating pong Panginoon ang nag-anyo, naghugis ng langit at lupa. Kaya kung tatawag ka sa ating Panginoon, amen, magpapakita siya ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Magpapakita ang ating Panginoon ng mga kamangha-mangha na hindi mo ito malilimutan. Katawag sa Panginoon, glory to God. Tumawag ka sa ating Panginoon. Amen. At sa iyong pagtawag, ang Diyos ang tutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa iyong pagtawag, sa iyong paglapit sa ating pong Panginoon, bibigyan ka ng kapahingahan ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi sa aklat po ng Hebreo 4, 12 to 13? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Na ipinakikita rito kung gaano, amen, kung gaano kabisa ang salita ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hebreo 4:12 to 13. Glory to God. Hallelujah. Ito po ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po rito sa aklat po ng Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos, amen, ay English na. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intents of the heart. So sabi nga po rito, na ang salita ng ating pong Panginoon, ito po ay buhay at mabisa. Glory to God. At matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak nito. So ibig sabihin yung salita ng Diyos na narinig nyo ngayon, ito po ang nakakaalam kung ano ang inyong kalalagayan. Ito po ang nakakasaliksik kung ano ang inyong mga pinagdadaanan. Sapagkat ang sabi nga po rito, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anuman, glory to God, nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad
at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Ibig sabihin, lahat ng ating pong pinagdadaanan, maaaring lihim sa ating katabi, maaaring lihim sa ating kapitbahay, pero sa Diyos, walang malilihim. Kaya ang salita ng Diyos ang kung sa'y mangungusap sa bawat isa po sa atin. Ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa bawat isa po sa atin. Sapagkat ang sabi nga, walang nalilihim sa ating Panginoon. Miski sinong nilalang, walang makapagsasabi kung ano ang iniisip ni Sister Rowena ngayon. Walang makapagsasabi kung ano yung nararanasan ngayon ni Sister Jen. Sino po nakakalam? Tanging ang salita ng Panginoon. Sino po nakakalam sa iniisip ngayon ni Sister Susie? Maaari nag-iisip siya na kung saan, paano kaya paglabas ko? Magbubukas ako ng tindahan, marami kaya ako magiging benta? Marami tayo iniisip. Pero alam ba ng katabi mo? Pero ang sabi ng Panginoon, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng iyong iniisip. Walang malilihim sa Kanya. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayo na mag-aral ng Kanya pong salita. Sapagkat ang sabi rin sa aklat po ng awit 119, verse 105, na ang salita ng Diyos, glory to God, ito po ilawan ng ating mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya kapag tayo po ay may salita po ng ating pong Panginoon, abay, maliwanag ang ating landas. Hindi tayo maliligaw kasi may salita tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Next po, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ikatlong hakbang, magtiwala sa Diyos. Kawikaan 3, 5, and 6. Glory to God. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalik sa iyong sariling kaunawaan. Glory to God. Hallelujah. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya ang pagtitiwala ay tanging sa Panginoon lamang. Ituturo sa ilang ating pong Panginoon ang mga tamang landas. Ika-4 na hakbang, ibigay mo sa Diyos ang iyong alalahanin. Amen? Ibigay mo na. Ano ba yung alalahanin mo ngayon? Ibigay mo na ngayon sa Panginoon. Glory to God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng 1 Peter 5, 6, and 7? Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Glory to God. Hallelujah. 7, glory to God. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ano ang sabi ng Panginoon? Magpakumbaba tayo sa kamay ng ating Panginoon. Lapit tayo sa Diyos. Lord, nagpapakumbaba po ako. Panginoon, ito po ang aking pinagdadaanan. Nagtitiwala po ako, hawak mo ako. Nagtitiwala po ako, ikaw ang bibigay sa akin ng kalakasan. Kaya Panginoon, ito na po ang aking mga utang. Ibinibigay ko na po sa iyo ang aking anak na matigas ang ulo. Ibinibigay ko na po sa iyo ang aking asawang pasaway. Ibinibigay ko na po sa iyo ang aking pong manugang na matigas ang ulo. Glory to God. Ikaw na po bahala, Panginoon. Ibinibigay ko na po sa iyo ang mga taong may utang sa akin para sila po'y magbayad. Glory to God. Ibigay mo na sa Panginoon. Amen. Kapag ito'y ibinigay mo na sa Panginoon, huwag mo nang babawiin. Hindi pwedeng bigay-bawi. Ibinigay mo na ng buong buo. At ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat po sa binago na buhay ng aking asawa. Lord, salamat po sa aking anak na binago mo na. Salamat, Panginoon, sa mga utang ko na nabayaran na. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Magpasalamat ka na sapagat naririyan na ang tugon ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ang ikalima pong hakban, hayaan mo na ang Diyos ang gumabay sa iyo. Awit 23, ayan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng kapahingahan. Praise God, hallelujah. Talagang totoo po ang Panginoon po, ang ating pong pastor. Hallelujah. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanya pong pangalan. Praise God. Hallelujah. Kaya kapag tayo po ay atin pong ibinigay na sa atin pong Panginoon,
mamayapa ka na. Mamahinga ka sa presensya ng ating pong Panginoon. Sumilig po sa bintana mo kung meron dyan mga puno, kung meron dyan ako sa mga sariwa na mga dahon, alalahanin mo kung paano ang ating Panginoon ay nagtutustos. Alalahanin mo hindi ka pababayaan ng ating Panginoon sapagkat siya yung ating pastol. Alalahanin mo yung kabutihan ng ating pong Panginoon, kung paano siya magbibigay sa atin ng bagong kalakasan, kung paano niya tayong iingatan, dumaan ka man sa lilim ng karimlan. Amen. Ang tungkod niya at pamalo ang gagawin niyang gabay at sanggalang. Amen. Sapagkat siya ang ating mabuting pastol. Glory to God. Kaya hindi kanya pagkukulangin. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hanapin mo ang kapahingahan kay Kristo. Sapagkat totoo, sinabi po sa aklat po ng Santiago. Glory to God. Kapag tayo po ang ating pong hinanap ay kapahingahan, lapit lang tayo sa ating pong Panginoon. Ang sabi niya, pasakop nga kayo sa Diyos. Dadapot magsisalansang kayo sa dyablo. Tatakas siya sa inyo. Kaya kung ano man po yung pong ating pong pinagdadaanan, glory to God, yurakan mo ang gawa ng dyablo. Yurakan mo yung mga pananakot sa iyo. Malapit na ma-foreclose ang yung bahay at lupa. Nandiyan na yung may utang sa iyo. Ang may utang, yung pinagkakautangan. Naandyan malapit na ang due date mo. Maraming takot. Glory to God. Pero ang sabi ng ating Panginoon, resist the devil. Sawayin mo yung mga nananakot sa iyo. Amen. Kapag yan po'y sinaway mo at sinabi mo, oy, Satanas, wala kang kapangyarihan sa aking buhay. Sapagkat ang aking Diyos na buhay na nagsasabi, lumapit kami. Glory to God. At kami na nabibigatan, kami na nahihirapan sa aming pasanin, bibigyan kami ng kapahingan sapagkat ang aming Diyos ay buhay, dakila at makapangyarihan. Glory to God. At kami pagtatagumpayan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya dito ang sabi ng ating pong Panginoon sa pinag-aanyaya, draw nigh to me and I will draw nigh to you. Lumapit kayo sa akin at lalapitan ko kayo. Glory to God. Sapagkat totoo, kapag ang Panginoon ay nag-anyaya, hindi siya mag-aaboy. Kapag tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, palapit ka pa lamang, sasalubungin ka ng ating Panginoon, yayakapin ka ng mahigpit. Anak, hinihintay kita na lumapit sa akin. Anak, hinihintay kita na ikay magpakumbaba sa akin sapagkat ako'y may handang tulong sa iyo. Amen. Ito yung nais ng ating pong Panginoon. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ang Diyos, ikaw ay pinagmamasdan. Ang Diyos ay naghihintay na lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagod ka na ba sa mga problema mo? Ano yung pinagdadaanan mo? Antinya mo ang ating Panginoon. Sapagkat siya'y nangangako na kapag tayo lumapit sa ating pong Panginoon, glory to God, kinakailangan na tayo'y merong mapagpakumbabang puso. At bibigyan tayo ng kapahingahan ng ating pong Panginoon. Mag-aral ka, sapagkat ang kanyang pamatok ay magaang. At siya ay may mapagpakumbabang puso at makakatanggap ka ng kapayapaan buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Sapagkat once na tayo pinagpasakop sa ating pong Panginoon, ang dyablo ay lalaya sa atin. At ang ating pong mararanasan, ang kanyang pong pangako na pinagpalang buhay. Ang mararanasan po natin, once na tayo pinagpakumbaba, sapagkat ang sabi sa verse ng Santiago, ang lahat na nagpapakumbaba sa mata ng ating Panginoon ay kanyang itataas. Kaya tayo po ay itataas ng ating pong Panginoon. Huwag kang mag-alala kung ikaw ngayon ay baon sa utang. Huwag kang mag-alala kung ano man ang mga problema mo. Ang lagi mong titingnan, isang araw, itataas ka na ng ating Panginoon at magpupuri at sasamba sa ating Diyos na buhay at dakila. Amen. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Mga awit, glory to God. Hallelujah.
Dito na po kayo mga awit. Hallelujah. Atin pong kantahin po yung still. Atin pong namnamin, tayo po lahat ay tumayo. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Habang tayo po'y umaawit, namnamin po natin yung mensahe ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong Panginoon, ang nais niya magkaroon po tayo ng kapayapaan. Atin pong bulay-bulayin yung pong awitin po ng ating pong Panginoon. Sapagkat tayo po ay bibigyan niya ng kapahingahan. Amen. Sige po, glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, amen, Lord God. Hallelujah. Under your wings, cover me. Yes, amen, Lord God. Within your mighty hand. Yes, hallelujah, Lord. When the oceans rise and thunders Yes, roll, hallelujah, Lord God. Hallelujah. I will soar with you above the storm. Yes, amen, hallelujah, Lord. Father, you are King over the flood. Yes, oh Jesus. And I will be still, know you are God. Yes, hallelujah, Lord God. Find rest, my soul. Yes, hallelujah, Lord God. In Christ alone. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Know His power in quietness and trust. Yes, hallelujah. When the oceans rise and thunders roll, Yes, amen, hallelujah, Lord God. I will soar with you above the storm. Lord God. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Hallelujah, Lord God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Hallelujah, Lord God. I will be still, know you are God. Panginoon, salamat po, O Diyos. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, dumaan man kami, Panginoon, sa iba't ibang uri po ng pagsubok. Dumaan man, Panginoon, sa amin ng bagyo, Panginoon. Lord God, kami po'y mananatili sa iyo pong presensya. Sapagkat alam po namin, Panginoon, you are the King over the flood, Panginoon. Ikaw ang hari, Panginoon, ng iba't ibang bagyo sa aming pong buhay, Panginoon. Kaya Lord, kami po'y mananatili, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, sa panahon, Panginoon, ng aming pong problema, Panginoon, kami po'y mananahimik at kami po'y magtitiwala sa iyo. Yes, oh Lord God, salamat po, Panginoon. Lord, lahat po ng mga anak mo na naririto, alam mo po, Panginoon, ang kalapong mga pinagdadaanan.
Pero Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po'y nag-aanyaya, dakilang Ama. Sapagkat sa amin po, Panginoon, paglapit sa iyo, bibigyan mo kami ng kapahingahan, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Kaya, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, lahat po ng iyong mga anak na dumaranas sa iba't ibang uri po ng problema. I pray, Panginoon, Lord God, hindi mo ito pagtatagalin, dakilang Diyos. Mararanasan po nila, dakilang Ama, na sila po'y lilipad ng lilipad, Panginoon. Lord God, tulad ang sinabi mo po, Diyos, sa aklat po ng Isaiah 40 verse 31, Panginoon. Those who wait upon the Lord will renew their strength, O Lord God. Amen, hallelujah, Lord God. They mount like an eagle's wing. They run, Panginoon, but not weary. They walk but not faint, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, maranasan po nila ang kalakasan na buhat sa iyo. Maranasan po nila, Panginoon, sa kabila ng kalabong problema, kapayapaan ang kalabong mararanasan, dakilang Diyos. Kalakasan na buhat sa iyo, dakilang Ama. Kaya Lord, Panginoon, hallelujah, Lord God. Katakboy mo po ang bawat isa. Huwag po silang mapaghal, Panginoon, kundi, O Diyos, manatili sa iyo pong presensya. Mararanasan po nila ang tunay na kapahayagan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kalakasan, ang tunay na kagalingan, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat. Salamat po sa iyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pong banal na Espiritu, Panginoon, na ibinuhos mo sa amin, dakilang Ama, upang sa panahon na kami po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Walang iba kundi yung banal na Espiritu na ipinagkaloob mo na sa puso ng bawat isa. Kaya, Panginoon, lahat po ng mga anak mo, dakilang Ama, Lord, dalangin ko po, ingatan niyo po sila at pagpalain. Maraming po salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa natapos na gawain. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, itaas niyo po ang inyong pong kamay. Igagawad ko po, Diyos, Panginoon, eto po ang basbas at kapangyarihan ng lahat ng iyong pong mga anak na naririto, Panginoon. Lord God, dalangin ko po sa pag-alis po nila sa lugar na ito, maranasan po nila ang patuloy na pagsama ng iyong pong maamong mukha. Maranasan po nila ang iyong grasya at habag, ang iyong pag-iingat, ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat tahanan, at ang iyong pong pangako na pinagpalang buhay, dakilang Ama. Maging ang aming pong lahi, gagawin niyo pong dakil at pinagpala. Walang mangungutang, sila ang magpapautang. Walang magiging buntot, mananatili silang ulo. Sa pangalan ni Jesus, God bless you all. Tapos na po ang gawain. Amen. Praise God.